Alam nyo, may mga balita, parang mga multo no. Hindi sila tuluyang nawawala. Parang natutulog lang, tapos biglang magpaparamdam pag may political timing. At well, kamakailan lang, isang malaking multo mula sa nakaraan ang biglang bumangon. At ginulo niya yung kasalukuyan. So tara, himayin natin to. So eto na nga, biglang bumalik sa national consciousness, ika nga, ang isang lumang-lumang kaso ng corruption. Hindi dahil may bagong ebidensya, kundi dahil, well, may isang bigating politiko na biglang sumindi ulit sa media. At dahil diyan, nabuksan yung mga tanong na akala nating lahat matagal nang nakabaon sa limot. At ito yung mismong statement na nagpaapoy sa lahat. Isang diretso, walang paligoy-ligoy na hamon mula kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa sinabi niyang yan, biglang, boom! Yung 2.4 billion peso laptop scandal balik na naman sa headline. Pinag-uusapan na naman ng buong Pilipinas. Pero teka muna, bakit nga ba ganun na lang kabigat yung statement na yon? Ano ba kasing meron sa laptop scandal na to? So para mas maintindihan natin yung buong gulo, kailangan nating mag-rewind. Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat ng to. Okay, so let's go back to 2021. Peak ng pandemic, di ba? Lahat tayo naka-lockdown. At yung mga teachers natin, kailangan ng laptops para sa online classes. So, ang DepEd naglaan ng pondo para dyan. Ang problema, yung naging resulta, isang deal na hanggal ayon. Grabe, ang laking kontrobersya pa rin. Isto na, magkano ang binayad ng gobyerno para sa bawat isang laptop? Get this, 58,300 pesos. Ulitin ko 58,300 pesos per unit. Tandaan niyo yung numero na yan. Okay, so 58,300, di ba? Ngayon, ikumpara natin yan dito. Ang market price ng ganong klaseng laptop nun, mga 25,000 lang. Minsan nga, mas maganda pa yung specs nung mas mura. Grabe, di ba? Mahigit doble ang patong. Doble. Ayan, kitang-kita sa chart kung gaano kalaki ang discrepancy. Ang laki ng tinalon mula sa original budget. Dahil dyan, ang gobyerno nalugi ng halos 1 bilyong piso, P979 million to be exact. Pero alam niyo kung ano yung mas masakit? Hindi lang yung pera Ang ibig sabihin niyan, halos 29,000 na guro na dapat sana may laptop, nawalan sila. At kung akala nyo sa presyo lang nagtapos ang problema, nagkakamali kayo. Kasi hindi lang pala sobrang mahal, yung quality ng laptops, palpak pa. Sabi mismo ng Commission on Audit or COA, yung processor Intel Celeron ay too slow. Basically, hindi nito kaya yung trabaho ng isang teacher. Overpriced na, underpowered pa. So syempre, dahil sa mga to, sa mga malinaw na red flags, pumasok na sa esena ang Office of the Ombudsman. Tingnan nga natin kung ano ang mga nahanap nila sa kanilang investigasyon. At nako, ang findings ng Ombudsman, mabigat. Sabi nila, hindi to simpleng kapabayaan o pagkakamali lang. May nakita silang sadyang pag-downgrade sa specs. May clear intent daw. Malinaw na intensyon na itaas yung presyo. At binigyan ng unwarranted benefits o pabor yung supplier. Grabe! Ito yung naging basihan para kasuhan ng graft at falsification of documents si dating DepEd Secretary Leonor Briones at yung iba pang mga opisyal na sangkot. At ito yung pinakamatinding ebidensya ng pamemeke, yung tinatawag na falsification. Tingnan niyo tong timeline. Inilipat yung 2.4 billion na pondo noong February 18. Pero yung official na kasunduan, yung MOA, kailan pinirmahan? Mayo 28 na. 3 buwan ng pagitan. So anong ginawa nila para maging legal yung paglipat ng pera? Finalsify nila yung petsa. Ginawa nilang February 16 para magmukhang nauna yung papeles bago yung pera. Classic na paggawa ng peking paper trail. Okay, so ang laking tanong ngayon, sino ba yung supplier na to? Sino yung nakinabang sa deal na to? Dito na tayo papasok sa a web of political connections. Dito na natin sisimulang i-connect the dots. So paano ba to? Yung nanalo sa bidding, isang joint venture pala. Step 1. Ngayon, sino yung lead partner sa joint venture na yan? Step 2. Isang kumpanya na ang pangalan ay SunWest Construction. At ang pinaka-crucial na piece, Step 3, sino ang nagtatag ng SunWest? Wala nang iba kundi ang politikong si Zaldico. Dahil sa koneksyon na yan, naging sobrang kontrobersyal, lalo nung si Zaldico ay na-appoint sa isang powerful budget committee. Kaya nga binitawan ni Senator Joel Villanueva itong napakatindi na quote, "Dracula
guarding the blood bank. Para daw si Dracula na nangbabantay ng blood bank. Napakatalas na description sa kung gaano ka-ironic yung sitwasyon. Teka, parang may deja vu, no? Overpriced na gamit nung pandemya, dumaan sa PSDBM at may mga koneksyon sa mga kaalyado ng administrasyon noon ni Pangulong Duterte. Parang narinig na natin to dati kung yung Pharmalis scandal ay tungkol sa medical supplies. Ito namang DepEd laptop scandal, halos parehong-pareho yung script, laptop lang yung produkto. At dito na tayo babalik sa simula. Full circle, inganga. Bumabalik tayo sa kasalukuyan para tingnan kung paano binuksan ni Vice Presidente Duterte ang isang Pandora's box. Tingnan natin yung mga unintended consequences ng statement niya. Tapos, eto na yung plot twist. Kasi habang binabanatan niya yung anomalya, umamin mismo si VP Sara na ginamit pala niya yung confidential funds ng DepEd para mag-imbestiga. At anong iniimbestigahan niya? Yung laptop deal na nangyari sa ilalim ng administrasyon ng sarili niyang ama. At ginawa niya to habang siya yung DepEd Secretary. Tingnan nyo tong timeline para lalong luminaw. 2021, nangyari yung laptop deal sa ilalim ng administrasyon ni President Rodrigo Duterte. 2022, si Sara Duterte na ang pumalit bilang Education Secretary. Tapos, 2025, bigla niyang tinira yung 2021 deal. Ibig sabihin, yung mismong iskandalong ginagamit niyang pambatikos ngayon nangyari sa ilalim ng termino ng tatay niya. At siya pa mismo ang humalili sa sekretary na sangkot doon. So anong nangyari? Yung intended target niya, yung mga kalaban niya sa politika ngayon. Pero sino yung tinamaan? Sino yung accidental target? Yung administrasyon ng tatay niya. Para siyang bumaril, pero yung bala umikot at tumama sa sarili niyang kampo. Nag-backfire ng malala yung atake. Kaya hindi lang to simpleng political miscalculation. No? Sa tangkanyang umatake ng mga kalaban, ang nangyari parang hindi niya sinasadyang buksan ang Pandora's box ng sarili nilang political history. Inilabas niya sa spotlight yung isang malaking issue mula sa nakaraan ng sarili niyang pamilya. Kaya sa dulo, iiwan ko kayo ng tanong na ito. Kapag ang korupsyon ng nakaraan ay ginagawang armas para sa politika ng kasalukuyan, sino ba talaga ang totoong talo? Sino ang nagbabayad ng presyo? Siguro, hindi yung mga politiko, no? Kundi yung libu-libong guro na hindi nabigyan ng laptop at yung milyong-milyong estudyante na sila sanang pagsisilbihan nito. Yan ang dapat nating pag-isipan.